Paano tatalunin ni Luffy si Imu kung ganito siya kalakas? Sa latest chapter nga ng manga nakita natin kung paanong binigyan ng unang pagkatalo ni Im-sama itong si Luffy simula nung magkaroon na ito ng Gear 5. Kaya naman ang tanong nga ngayon ng marami ito na ba ang katapusan ni Luffy? As we all know makailang beses na nga rin nakakatanggap ng pagkatalo si Luffy sa iba't ibang villain all throughout sa kwento ng One Piece. Umabot pa nga sa point na literal siyang namatay. Kaya naman paniguradong babangon at babangon siya mula sa pagkatalo na to. Pero ang tingin ko ngang magiging susi para matalo ni Luffy itong si Imu sa pagkakataon na to yung mga pakpak niya, sila Zoro at Sanji. Bakit? Dahil unusual nga na ipakita agad itong laban ni Luffy. Gayong ang pattern na ginagawa ni Oda laging inuuna niyang ipakita itong laban ng ibang miyembro ng Straw Hat Pirates. Then later on itong laban naman ni Sanji. At once na matapos ito ito namang laban ni Zoro. At pagtapos neto dito na ipapakita itong laban ni Luffy. Pero base nga sa latest chapter naging baliktad. Laban muna ni Luffy ang ipinakita ni Oda. Kaya talagang expect natin na matatalo siya. So bakit ba natin nasabi na itong magiging laban nila Zoro at Sanji ang magiging susi para matalo ni Luffy itong si Im-sama? Kung matatandaan nyo in chapter 1171, 14 years ago, kung saan isa ng miyembro ng Holy Knight itong si Harald nagawa nga siyang mapatay ni Loki. At ano bang naging reaksyon dito ng mga Gorosei? Diba gusto nilang mag-follow up at magpadala ulit ng mga Holy Knight sa Elbaf para matalo kung sino man ang nakapatay kay Harald? Bali hindi nga ito pinayagan ni Imu. Instead nabanggit niya na magre-resulta lang daw ulit ito sa pagkamatay ng isa na namang Holy Knight. Dagdag pa nga ni Imu na every covenant comes with a price to be paid. Even siya daw mismo. Meaning kung meron mang mamamatay na Holy Knight naaapektuhan rin neto si Im-sama. Kita naman natin yan dahil nanginig nga siya nung mamatay itong si Harald na isang Holy Knight. Kaya naman ang siste kailangang mapatay nila Sanji at Zoro itong sila Gillingham at Summers nang sa ganon maapektuhan itong si Im-sama na siyang magiging advantage ni Luffy. Bali isa nga lang yan sa pag-uusapan natin sa video na to. At yes, ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1188. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa nangyaring laban nila Luffy at Imu. Bago nga mag-umpisa itong laban na to diniklara nga ni Luffy na in good condition siya. Feeling daw niya hindi siya matatalo ng kung sino man. Meaning tinatatak ni Oda sa isip natin na 100% na Luffy itong lalaban kay Imu. At yes, ito nga yung nangyari sa unang segundo. Dahil nakatama nga ng solid itong si Luffy. At mukhang ito nga lang yung malinis na damage ni Luffy. Dahil sa mga sumunod ngang scene nakita nating na overpower na siya ng husto ni Imu. Ipinakita ngang wala nang lumalanding sa mga atake ni Luffy up to sa point na natuhog na siya. Imagine guys natagalang kalabanin ni Loki itong si Imu. At itong si Luffy isang chapter nga lang ang tinagal kay Imu. So this speaks volume sa kung anong lakas ang meron itong si Loki. Kaya kudos kay Loki. Anyway, alam ko na yung ilan sa inyo nagtataka kung bakit sa dinami-daming transformations genie pa itong napili ni Luffy. Pwede naman siyang mag-imagine ng iba, 'di ba? Bali di shows nga kung gaano kalawak ang kakayanan netong Gear 5 na hindi pa talaga fully na na-explore netong si Luffy. As we all know batang mag-isip nga itong si Luffy. Namamangha nga siya sa mga simpleng bagay na pangbata. Kaya hindi na nakakapagtaka kung ang inisip niya sa point na to isang genie. Gusto niyang matalo si Imu na nag-translate sa pagiging genie niya. I'm sure na mafi-figure out din ni Luffy itong kakayanan ng Gear 5 niya later on. Dahil base nga sa battle IQ ni Luffy na ipinakita niya rin in last chapter, mukhang mataas naman ito.
Sa part naman ng pagkikreate ng espada ni Imu na tinatawag niyang Sword of the Wailing Void, kung mapapansin nyo guys naapektuhan nga neto ang kapaligiran. Specifically yung mga puno sa paligid. Hindi kaya isa itong hint na itong si Imu pala ang forest god? Dahil kung babalikan nga natin itong pagdating ni Imu sa Elbaf in chapter 1179, nakita nga rin nating naapektuhan itong mga puno pati na itong mga kabahayan na gawa rin sa mga puno. Bukod pa dyan nabanggit nga rin sa Harley text in Second World yung sentence na sinasabing the god of the forest summoned its devils. Nagfi-fit nga itong sentence na to ngayon sa kung anong ginagawa netong si Im Sama. Nagsasamon siya ng devil na siyang kinakalaban ng Straw Hat Pirates. Kaya naman hindi na nga nakaagulat pa kung later on i-reveal na itong si Imu pala yung hinahanap nating forest god. Bali kung mapapansin nyo rin guys ginamit na naman nga ni Imu itong ring na may mga mata sa likuran niya para makapag-create ng espada. Actually parang dito nga nagmumula ang lahat ng mga ataking binabato ni Imu. Kaya naman mapapaisip nga tayo ngayon kung may ganitong version din kaya si Luffy. Kung babalik nga tayo sa Egghead Island arc nakita natin kung paanong nanghina itong si Gorosei Saturn nung malapitan niya lang itong Mother Flame. Nawala nga itong transformation niya at bumalik siya sa human form niya. Hindi kaya similar sa Mother Flame ganitong apoy rin ang maa-awake ni Luffy later on? Parehas kaya sa Omen na itim na apoy may ganitong version din kaya si Luffy pero this time kulay puti? Ito kaya yung pilit ginagaya ni Vegapunk at rason kung bakit siya nakapag-produce ng Mother Flame? Sa part naman ng pag-alala ni Brook kay Imu although nakakagulat nga itong part na to since parang irrelevant ito sa pagkatao ni Imu na pumapansin ng mga normal na tao nakita naman natin sa flashback ni Brook na indeed nakita nga talaga ni Imu itong si Brook. Paniguradong may nilulutong plot itong si Oda na may relation kay Ganku kaya in-emphasize niya itong scene na to. Lalo na't malapit na nating makita na makawala na itong si Ganku sa yelo. Or pwede rin namang setup lang ito. Setup dahil as we all know itong si Brook nga ang makailang beses nang nagbo-brought up ng patungkol sa structure netong world government. Alam nga niya yung patungkol sa mga Holy Knights up to sa mga Gorosei. Meaning mapagtatanto rin at some point netong si Brook na itong kinakalaban ngayon ni Luffy ang pinakamataas sa lahat. Si Imu ang hari ng mundo. Possible nga na sa pagtatapos netong Elbaf arc i-distribute ni Brook itong knowledge niya na to patungkol sa structure ng world government para magka-idea itong Straw Hat Pirates once na magdesisyon na silang sugurin itong Merijua. Kumbaga si Brook ang maglalatag ng magiging game plan nila para sa final war. Iko-comment ko nga lang rin itong naging pagsalag ni Jinbei sa ginawang atake ni Imu sa kanila. Isa nga itong fishman karate technique. Anyway, ayan na nga yung maikling analysis natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1188. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong video na to huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre damay nyo na rin yung subscribe button para sa mas marami pang videos tulad neto. So yun lang, peace!